dumako ho tayo doon sa mga senador daw ho, mga kababayan. Doon sa mga senador na humuhusga na nang wala pa yung impeachment. No? Tama ba ito? Doon sa mga senador na humuhusga na nang wala pang impeachment. House recommends. Hindi pa ito. Mamaya na to. Magkaiiyakan ng mga DDS dito. Alisin ko muna. Kakasuhan. Sabi, House recommend plunder case versus Sara Duterte. Accused Rodies of EJK. Yan ang restback ng Kongreso sa inyo. Diba? O, dito muna tayo. O, ano daw yung posibleng mangyari at tamuhin nung mga senador na may prejudge na sa BP Sara impeachment? Senators who prejudge BP Sara impeachment could be sanctioned, sabi ng legal expert. Alam nyo, dapat nga yung mga yan, sila Robin Padilla, yung mga nagsasabi, nako, etong impeachment na to ay haharangan ko, hindi ako papayag na matuloy ang impeachment. Dapat nga po yan, inhibit na yung mga yan. Di ba? Sila Bato de la Rosa na pinipilit na i-dismiss ho, mga kababayan. Lugi ang sambayan ng Pilipino dito. Kaya Bato de la Rosa? No? Bakit ho? Ang mamamayang Pilipino ang kinakaltasan. No? Ang mga trabahador na Pilipino kakaltasan, kinsenas katapusan ng buwan. Tax. Yung mga nagtitinda sa kalsada naman po, kada bumibili sila nung mga paninda nila, may tax din pong patong. Yung mga bumibili naman sa kanila, may tax din patong. Lahat po, bawat isang mamamayang Pilipino, nagbabayad po ng tax. So ngayon po, gusto ng bawat Pilipino, gusto ng mamamayang Pilipino, malaman kung saan po napunta yung pera ng na ibinabayad nila, kinakaltas sa kanila. Tapos, yung mga senador ni Duterte, ganito lang po ang sasabihin. Hindi, haharangan namin yan. Ayaw namin dyan. Hindi pa nakikita. Di ba? Wala pang nakikita ha, na mga ebidensya, wala pang nakakausap na mga witness. Tapos may husga na ho, mga bossing. Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin lang ho, para sila sa mga Duterte, hindi para sa inyo. Halata naman di ba? Halata naman ho, mga kababayan. Sabi dito, a constitutional law expert has warned that senators who publicly take a position on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, kasama si Amy Marcos dyan. Ano po? Lahat yan. Lahat po ng nagsasalita na talo na yung impeachment, makakapal po ang mukha niyang mga yan. No? Lahat po ng mga nakikita nyo na sila yung magja-judge para dun sa impeachment, tapos nandun araw-araw kasama ni Inday Sara Duterte, makakapal po yung mga mukha niyang mga yan. No? Hindi ho nahihiya sa inyo. Biruin nyo, kunyari, ako, kalaban ninyo ako, inirereklamo nyo ako. No? Inirereklamo nyo ako. Tapos lagi kong kasama yung magja-judge para doon sa reklamo ninyo. Yung magta-trial sa atin. Tropa ko to. Ano isipin nyo? Siyempre, talo na kayo. Di po ba? Ganon kakapal yung mga mukha nila, mga kababayan. Ipinamumukha sa inyo, sa ating lahat, na yung impeachment, yung hinahanap nyong pera, wala na yun. Bakit? Kaibigan ko to. No? Tropa kami nito. Si Sara Duterte. Kaya hindi nyo na makikita o hindi nyo na malalaman kung saan napunta yung mga tax na ibinabayad at kinakaltas na sa inyo. Ganyan ho yung nakikita ko, mga kababayan, at ganyan po yung asta nila sa atin. Di po ba?
A constitutional law expert has warned that senator who publicly take a position on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte before the trial start could be sanctioned for violating Senate rules on impartiality. Totoo naman mga boss. Diba yung mga kilos nila, yung mga galaw nila, yung mga ipinapakita sa atin? Parang ipinaparamdam nila sa atin na wala kayong mahihita kasi kaibigan namin to. In a TV interview, lawyer and constitutional law professor Antonio Labiña stressed that senator judges are bound by existing Senate rules to remain impartial throughout the impeachment process. A senator who would show bias before the trial risks several sanctions from reprimand, suspension, at expulsion. Pasipa sa Senado. Yang mga yan. Dapat balikan ng sambayan ng Pilipino yang mga yan. Diba? Kita naman natin mga bossing yung pagiging bias nila. Ako, example. Ako na naman ang example. Like, si Mark Ramos, laging ipinipilit yung sarili niya. Example. Lagi siya example. Kesa naman ituro ko pa kayo isa-isa dyan. Diba? Example, mga kababayan. Ako magja-judge. Senador ako. Hindi ko ipapakita sa inyo. Sabihin na natin, sige, si Mark Ramos, isang Duterte yan. Maka Duterte yung mga yan. Pero hindi nyo ako makikitaan. O mariringgan. Na talo na yung impeachment ninyo. Hindi nyo ako makikitaan, nasasama ako doon sa grupo ng mga yon. Hindi ko ipapahalata sa inyo. Diba? Hindi ko ipapahalata sa inyo. Mananatiling, gigit na ako. Hanggat maaari, gigit na ako. Para hindi nila maramdaman na Duterte ako. Eto makakapal ang mukha Di po ba? Halos sila na ang sila na po ang lawyer kay Sara Duterte. Hindi na lang hintayin. Yung mga lawyer, total naman, ang sabi ng kampo ni Sara Duterte, handang-handa po kami. Di ba? Gusto nga ng bloodbath. Sabi naman ni Harry Roque, gusto naman daw niya ng bloodbath. Gusto ko din ng bloodbath. Di ba? Ramdam nyo mga kababayan, yung pagiging bias nila. So pwede sila at posible sila na masanksyon ng suspension at expulsion bilang senador. At dapat i-push natin yan, huwag nating pabayaan. Mga bossing. Huwag nating pabayaan. Diba sabi ni Redford White, happy 3 months kulong si Digong, kriminal. Awansin na bala dyan. Awansin na dyan sa Pilipinas. Oo nga, March 11, April 11, June, April, May 11, June 11. 3 buwan na nga Sakto, ngayong araw. Di ba, mga bossing? He raised, he raised, sample si Bato, he raised concern over Senator Ronald Bato de la Rosa reported circulation of a draft resolution seeking to junk the complaint outright even before the trial. Dismissal. I-dismiss mo? Wala pa naman nauumpisahan. That's in the Senate rule that the reason for that is very simple. They represent us in this highest form of accountability that the last point we actually make in our statement that the highest form of accountability is the impeachment process. Alam nyo na. Ba't Adan? Ba't Adan? Hindi ako pasensya na nakakapalan talaga ako sa mga mukha nitong mga ito. Yung hindi man lang judge ako Hindi ako pwedeng magkomento diyan, Titingnan ko muna yung mga ebidensya, titingnan ko muna lahat. At kung yung katotohanan at kung yung tama, yun yung aking magiging desisyon. Sila talagang
talagang matitibay ang mukha, ipamukha sa atin. Sila pa ang naglo-lawyer.